Kasalukuyan nang nakaupo sa swivel chair niya si Baste sa maliit niyang office sa New York. Maliit lamang pero hindi rin biro ang kinikita niya rito. Isa na siyang product specialist manager sa isang malaking kumpanya sa Amerika. Kung i-convert sa Philippine peso ang mga kinikita niya sa loob ng 15 taon niyang pagtatrabaho ay sobrang yaman na niya pagdating sa Pinas. Bukod pa ron ay nakabili na rin siya ng ilang lupain sa Pilipinas. Pagdating ng araw kasi ay gusto rin niyang doon na magretiro upang mapalago na rin ang ilang lupa na nabili niya. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya ay talagang nagpursige siya na magkaroon ng pagkakataon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa nang makagraduate sa kursong BS and Mechanical Engineering ay agad na siyang nag-apply sa isang kumpanya sa Amerika. Swerte naman na natanggap siya. Pinagbuti niya ang trabaho hanggang sa umunlad ang kakayahan niyang kasabay ng promosyon at ngayon nga ay naabot na niya ang isa sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya na iyon. Tunay nga na kapag may tiyaga, may nilaga, isang kasabihan ng matatanda noon at nai-apply niya sa buhay niya. Pinagmamasdan niya ang kabuuan ng maliit niyang office nang mag-ring ang cellphone niya. Ang kanyang ama-amahan na si Don Amado Salvador ang lumabas sa color screen kaya naman agad niya itong sinagot. Hello po, Papa. Nakasanayan na niyang tawagin itong Papa dahil yun ang gusto nitong itawag sa kanya. Hey, Iho, kumusta ka na? Okay naman po, Papa. Kayo po, kumusta na po? Nakangiti na sagot niya kay Don Amado. Okay naman kami, Iho. Kaya lamang ay may hihilingin ako sa'yo. Ano po yun, Papa? Nagtataka niyang tanong dito dahil hindi ito ang klase ng tao na hihingi ng pabor sa kanya. Kilala niya ito. Isa ito sa taong kilala niyang matatag. Hindi na ako magpapalagoy-ligoy, Iho. Gusto ko sana maikasal kayo ni Celestine ko sa lalong madaling panahon. Pero bakit po, Papa? Tanong niya sa kabilang linya na kumunot ang noo. Sebastian, baon ako sa utang. Iilitin ng bangko ang hasyenda. Yun na lamang ang tanging pinagkukunan namin ng ikabubuhay dahil naibenta ko na ang mga ibang lupain ko. Mabilis na nakapag-isip si Sebastian. Kung yun lang naman po pala, Papa, ang problema ay mapapahiram ko po kayo pantubo sa hasyenda at hindi niyo po kailangan na bayaran. Sincere na wika niya dito. Hindi ito tungkol sa hasyenda, Iho. Ikaw lamang ang gusto ko para kay Celestine ko. Kahit sa telepono lamang niya ito nakakausap, ay tila nakikita niya ang mukha nito. Hindi ito klase ng tao na nakikiusap. Pero Papa, protesta niya. Iho, ngayon lamang ako humiling sa'yo. Sana wag mo akong ipahiya. Mariin at maautoridad nitong wika. Sige po, kailan niyo po gustong idaos ang kasal? Saad niya. Sa susunod na 2 linggo, Sebastian, para maihanda lahat ng kailangan na ayusin para sa inyong kasal. Gusto ko na maikasal kayo sa simbahan. Nais ko na mabasbasan kayo sa simbahan. Sapat na panahon na yun para maayos mo ang mga dapat mong ayusin diyan. Sige po, Papa, darating po ako. Magalang na sagot niya rito. Mabuti kung ganun, Iho. Kung may nais ka nang idagdag pa sa guest list ay sabihin mo lamang. Pwede ka rin na mamili ng gusto mo ng best man. Sige, magpapaalam na ako. Aasahan kita, ha. Pinatay na ni Don Amado ang tawag. Napamaang siya. Hindi niya inaasahan ang bilis ng pangyayari. Hindi rin niya nagawang magprotesta. Paano nga ba naman niya ito ipapahiya kung ito ang naging dahilan? Kung nasaan siya ngayon at kung sino siya ngayon? Ito rin ang gumastos sa pag-aaral niya rito sa Amerika. Nakilala niya ito sa isang restoran na kinukunan niya ng kalakal mula sa basura nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. Isa siyang palaboy dati. Kasalukuyan siya noon na kumukuha ng kalakal sa basura na nasa gilid ng restoran noon. Nakita niya na kumakain ang palagay niyang mag-ama. Nung una ay nakaramdam siya ng inggit sa batang babae dahil asikaso ito ng gusto ng kanyang ama habang kumakain.
Napakasarap pagmasdan ng tagpo na nasaksihan niya na yun. Nang tumayo na ang ama ng batang babae ay kitang-kita niya kung paano nahulog ang wallet nito na mula sa bulsa nito. Tapos nang kumain ang mga ito at marahil ay palis na, kaya naman mabilis na tinakbo niya ang wallet. Mabilis lamang naman siyang nakapasok sa restaurant dahil open yun. Walang anuman na harang ang naturang restaurant. Style garden ang tema ng restaurant. Halaman lamang ang nagsisilbing bintana sa paligid at ang pinaka-entrance nito ay open. Agad niyang kinuha at sinundan ang may-ari ng wallet. Tanaw niya na nasasakay na ito sa kotse nila, kaya naman agad-agad na binilisan niya ang takbo. Mabuti na lamang at mabagal pa ang patakbo sa kotse dahil kasalukuyan pa lamang napalabas ito sa parking ng naturang restaurant at may mangilan-ngilan pa na sasakyan na nauna rito at kasalukuyan din napalabas. Sa wakas ay naabutan niya ito. Hinihingal man ay dali-dali niyang ikinatok ang bintana ng kotse at binuksan naman ito ng taong nakahulog ng pitaka. Akala siguro nito ay hihingi siya ng limos. Kaya naman pagbukas ng bintana nito ay agad na inabutan na siya ng 10 piso na papel. Kulay brown pa ang kulay ng 10 piso at mataas pa rin ang halaga nito noon. Kaya naman marami ka nang mabibili sa halagang inabot sa kanya. Tunay na mabuti ang puso ni Don Amado. Sa kasalukuyan na panahon ngayon ay barya na lamang ang 10 piso. Sa halip na kunin niya ang inabot nito ay ipinakita niyang wallet dito at sinabing, Manong, naiwan po ang wallet niyo kanina. Tila hindi makapaniwala ito na tumingin sa kanya at pagkuhan ay kinapkap pa muna nito ang bulsa. Na masiguro nito na wala ang wallet sa bulsa ay kinuha nito sa kamay niya ang wallet. Salamat iho, wika nito. Wala naman anuman po, sagot niya at tumalikod na siya para balikan ang kanyang mga kalakal na iniwan niya kanina. Lingid sa kanyang kaalaman ay bumaba pala ito ng kotse at sinundan siya. Nasa likod na pala niya ito kaya pagharap niya ay kamuntikan pa siyang mabangga rito. Napakataas nito. Tansya niya ay nasa 6 na pulgada ito. Pasensya na po kayo, wika niya at tiningala ang nabangga niya. Kayo po pala, Manong. Pasensya na po kayo. Nagsimula na siyang maglakad pero tinawag siya nito. Boy, sandali lang. Anong pangalan mo? Humarap siya rito. Ako po si Sebastian po, Manong. Saan ka umuwi? Lumapit na ito sa kanya at sinabayan siya sa paglalakad. Wala siyang maapuhap na sasabihin dito. Saan nga ba siya umuwi? Kung saan kasi siya abutan ng dilim, ay doon siya mahihiga at kapag nalamang may mga pulis sa paligid na umiikot para manghuli ng mga batang pakalat-kalat sa daan, ay kakaripas na siya ng takbo. At magtatago na siya. Minsan na siyang nahuli ng pulis at dinala sa ampunan. Ayos naman sanang trato ng mga madre sa pinagdalhan sa kanya sa ampunan. Kaya lamang ay nung minsan na natutulog siya, ay pinagtulungan siya ng mga kapwa-bata niya sa ampunan. Binugbog siya ng mga ito kung yun nga ang mga angkop na salita sa ginawa sa kanya. Biktima siya ng bullying. Napagsabihan naman ng madre ang grupo ng kabataan na gumawa sa kanya ng hindi maganda at pinarusahan ito. Subalit hindi roon natapos yun dahil sa kabila noon ay naulit muli ang pangbubuli sa kanya. Kaya naman, nung minsan na nakaligtaan ng isang madre na isara ang gate, ay dali-dali siyang lumabas. Lakad at takbo ang ginawa niya upang agad ay makalayo siya sa ampunan. Kung saan-saan siya napadpad, tunay na napakahirap ng pinagdaanan niya. Pati ang paghahanap ng makakain sa basura ay naranasan niya. Nagsimula yun nang mamatay ang kanyang nanay. Nabangga ito ng isang kotse. Minsan na ito ay magtinda ng inilalako nitong kakainin sa daan. Ang masakla pa ay tinakbuhan ito ng nakabangga. Bago ito namatay sa ospital kung saan siya dinala na may mabuting puso na nakasaksi sa nangyari, ay nagawa pa nitong magsalita. Si Tia Linda mo, wika nito habang naghihingalo at hawak
nito ang mukha niya. Nang magsalita pa sana ito ay bigla na lamang ito nalagutan ng hininga. Inay! Pumalahaw talaga siya ng iyak habang nakahawak sa wala ng buhay na nanay. Bakit kailangan mawala ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya? Tandang-tanda pa niya ang sakit na nararamdaman niya nung araw na mawala ang kanyang nanay. Ang nanay lamang niya ang mayroon siya, nawala pa. Hanggang sa mailibing ito ay hindi pa rin niya lubos na mapaniwalaan ang bilis ng pangyayari. Simula nang mamatay ang kanyang nanay ay siya at si Tia Linda na siya nitong nagpatira sa kanya sa bahay nito. Wala na siyang tatay dahil 1 taon pa lamang daw siya ay namatay na ito. Napulmonya raw ito ayon sa kanyang inay. Ibininta ng Tia Linda niya at nang kinakasama nito ang kanilang bahay. Katwiran nito ay wala naman na raw tumatao roon, kaya sayang lamang daw at baka masira. Noong una ay mabait ito sa kanya, ngunit hindi naglaon ay naging mainitin ang ulo nito. Sa tuwina ay napagbuntunan siya nito ng galit na kapag natalo ito sa sugal, lulun sa sugal ang kanyang tiya at ang kinakasama nito, kaya naman nabubugbog siya ng mga ito sa tuwing matatalo. Kaya naman nung minsan nautusan siya ng mga ito para mamalengke ay naisipan niyang hindi na bumalik pa sa mga ito. Sumakay siya ng jeep na hindi niya alam kung saan patungo. Isa lamang ang nabuo sa isip niya ng mga panahon na yun at yun ay ang makalayo sa kanyang tiya. Magmula noon ay namuhay siya sa kalye pero ayos lang naman sa kanya. Wala siyang permanentang mauuwian, basta roon lamang siya sa lansangan dahil mas naging panatag pang loob niya. Basti, wala po akong uuwian. Manong, kung saan po ako abuti ng dilim, ay doon po ako, wika niya kay Don Amado. Wala ka bang magulang? Mababa ka sa mukha nitong awa sa kanya. Wala po manong, sagot niya at yumuko. Kamag-anak kaya? Wala po, sagot niya habang tudo ang iling niya. Ayaw na niyang isipin na may kamag-anak pa siya dahil masaya na siya sa kalagayan niya. Wala bang naghahanap sa iyo, iho? Curious pa na tanong nito. Wala po. Sige po, maiwan ko na po kayo. Natakot siya rito bigla dahil baka ibalik siya nito sa Tia Linda niya. Nagsimula na siyang humakbang palayo rito, pero mabilis siyang hinawakan ito sa kamay. Huwag kang matakot, iho. Lumuhod ito sa harapan niya. Kung wala nang naghanap sa iyo, gusto mo ba na sa akin ka na lamang manirahan? Isasama kita sa bahay ko. Nagdududa siyang tumingin dito. Hindi na po, manong. Maayos naman pong buhay ko rito sa kalye. Tanggapin mo sanang alok ko, iho. Hindi ako masamang tao. Hindi kita sasaktan. Paniniguro nito sa kanya. Bilang pasasalamat ko na rin sa pagbalik mo sa wallet ko. Huwag ka nang mag-alala, iho. Mas magiging maayos ang buhay mo sa bahay ko. Doon ay hindi ka mababasa pa ng ulan. May maayos ka ng tutulugan at pwede ka pang makabalik sa pag-aaral mo. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita na malaya na lamang niya na hawak na nito ang kamay niya at isinakay siya nito sa kotse nito. Pagpasok niya sa kotse ay katabi niya sa backseat ang batang babae na sa tansya niya ay 5 taong gulang pa lamang. Nakatingin lamang ito sa kanya. Nagtataka siguro ito kung sino siya. Napakarumi kasi ng kasuotan niya at maging siya, hindi naman kasi siya araw-araw naliligo. Isa pa ay wala naman siyang pamalit lagi. 2 piraso lamang ang kasuotan niya at hawak niya ito na nakaplastik pa. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng mga ito na mukhang mansyon sa laki, kaya namangha siya. Nang lumabas siya sa kotse ay hinawakan siya ni Don Amado sa kamay. Ang batang babae naman ay sinalubong ng isang babae. Tinawag ito ng batang babae na Yaya Miling. Pagkuwan ay bumulong ang bata rito. Pagkatapos itiningnan siya ng babae. Miling, ipaghanda mo ng 1 kwarto sa ilalim ang batang ito at bigyan mo ng pamalit at samahan sa banyo para maligo. Utos ni Don Amado sa babae. Opo, Don Amado, sagot ng babae at pumasok muli ng mansyon.
Celestine, iha, umakyat ka muna ng kwarto mo. Mamaya kita pupuntahan. Sumama ka muna, ihatid mo siya, Yaya. Opo, Papa, sagot ng bata. Tinapunan muna siya nito ng tingin bago pumasok sa loob ng mansyon. Pagbalik ng babae na inutusan ni Don Amado ay may dala na itong tuwalya at pamalit. Sebastian, sumunod ka kay Miling. Sasamahan ka niya sa magiging kwarto mo. Mamaya ay magkikita ulit tayo. Ipapatawag kita. Doon pa lamang siya iniwan ni Don Amado at dumiretso sa bandang gilid ng mansyon. Tara na, tanong sa kanya ng babae. Sige po. Sumunod siya rito at dinala siya sa isang kwarto sa ibaba ng mansyon. Pinapasok siya nito at itinuro sa kanya ang banyo sa loob ng kwarto. Mangha siya dahil sa napakaliwalas ng kwarto na ibinigay sa kanya at may sariling banyo pa. May nakahandang sabon at shampoo na rin sa loob. Sebastian, tama ba? Pagkuhan ay tanong ng babae sa kanya. Opo, matipid niyang sagot dito. Ako si Miling. Pakilala pa nito. Pwede mo akong tawagin na Aling Miling. Nakangiting nitong wika. Sa kanya, sige po, Aling Miling. Salamat po, sagot niya rito habang may tipid na ngiti sa labi. O siya, pumasok ka na sa banyo, iho. Maiwan na muna kita. Saad naman ni Aling Miling habang ang mga kamay nito ay humawak sa likod niya at bagay siyang itinutulak papasok sa kwarto. Sige po, salamat po. At lumabas na ito. Hindi siya makapaniwala, may sariling cabinet, telebisyon at napakalaki ng higaan. Lumapit siya sa higaan na puting-puti ang kobre kama para subukan higaan. Sana nang maisipan niya na marurumihan ito. Minabuti na niyang pumasok sa banyo para lalo muling mamangha dahil may sarili itong bathtub. Napapanood lamang niya ang ganun na bathtub kapag nakikinood siya ng telebisyon sa kapitbahay nila. Nakikinood siya sa labas ng bintana kapag nasilip niya na may pelikulang pinapanood ang kapitbahay nila. Ipinasya na niyang maligo. Sinubukan niyang pihitin ang shower para siyang batang tumalon-talon habang nakatapat ang katawan sa shower. Hindi na nga niya nagawa pa na alisin ang saplot niya sa katawan. Nang magsawa siya, isa ka pa lamang niya hinubad ang kasuotan niya. Ang sabon ay kinuha na niya para magsimula na sabunin ang sarili. Pati ang sabon na iyon ay napakabango. Mayroon ding nakahandang toothpaste at bagong toothbrush. Ginamit niya yon at nagsimulang linisin na ang ngipin niya sa lababo na sa harap ay may salamin. Pinapanood niya ang sarili na nagtutoothbrush sa pamamagitan ng salamin. Pakiramdam niya noon ay isa na siya sa pinakamaswerte na bata dahil nakilala niya si Don Amado. Simula noon ay tumanim na sa puso niya na gagawin niyang lahat ang gusto nito. Nang matapos siyang maligo ay sinuot na niya ang ibinigay sa kanyang pamalit. Paglabas niya ng banyo ay nilatag niya ang katawan sa napakalambot na kama. Hindi niya kailanman inakala na mararanasan niya ang ganun. Sa sobrang sarap ng pakiramdam niya ay nakatulog pa siya. Mga katok at tawag ni Aling Miling ay nagpagising sa kanya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Pasensya na po, Aling Miling. Nakatulog po ako. Hinging paunmanin niya rito na may kasamang hiya. Ayos lang. Sebastian, marahil nakatulog ka sa sobrang